Manang-mana ka sa tatay mo, matigas ang ulo. Kamukha mo ang mga tatay mo, pati ba naman ugali niya, nakuha mo pa. Mga kada, may kasabihan tayo na kung ano daw ang puno, siya rin ang bunga. Kung saan sinasabi na kung ano ang ugali ng magulang, ay siya rin nagiging ugali ng mga anak. Totoo ba ito o nagkakataon lang? Yan po mismo ang tanong ng ating tatay na sumulat sa atin para humingi ng payo tungkol sa sitwasyon nilang mag-ama. Sabi niya, Dear Mama P, itago mo na lang ako sa pangalang Daddy Problemado. 50 years old. Ang hinihingi ko pong advice ay tungkol po sa pinagdadaanan ng aking anak na si Paulo na binubuli ng kanyang mga kaklase sa school dahil sa akin. Ako po kasi ay isang negosyante na na-involve sa isang networking scam kung saan mga magulang ng kanyang mga kaklase at kaibigan ang aking na-recruit. Sa totoo lang po, ay na-recruit lang din ako ng isang kakilala para sumali sa networking. At hindi ko talaga alam na peke pala ang kanilang negosyo at kaming lahat ay maloloko. Dahil sa nangyari sa akin ay nadamay si Paulo dahil pati siya sinasabihang manloloko at scammer ng mga tao. Anak ko daw kasi siya at pareho kami ng ugali. Ayaw nang pumasok ni Paulo dahil sa nararanasang pambubuli, pero gusto kong sabihin sa kanya na hindi porke anak ko siya ay pareho ko siya ng ugali. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na hindi totoo ang sinasabi ng iba tungkol sa amin, na kung ano ang puno, siya ang bunga. Hihintayin ko po ang inyong advice, Mama P, lubos na gumagalang, Daddy Problemado. Para matulungan po natin mabigyan ng advice si Daddy Problemado, makakasama po natin ngayong araw ang bisita nating psychologist, si ABC Rial Pisalbo. Good morning, welcome sa Kada. Good morning po, Miss Pia, and good morning po, Kada. ABC talaga ang name mo? Ay, it's Alexandria Blake K. Ayun. So, palayo ko po ang ABC. Okay. Yes po. Okay, ABC, totoo ba ang sinasabi in a genetic way na bukod po sa physical attributes ng mga magulang, namamana din daw ang ugali ng mga magulang? Yes, actually we have biological basis po that tells na posible nga talaga na mamana ang pag-uugali. And that also includes mga attitude, even the behavior ng isang tao, ay pwede din po siyang mamana. And that's basically because of yung mga biological basis, like for example, neurotransmitters that passes on doon sa individual to the other individual po. So para mas maintindihan po ito, like for example, nun pong na preconceive po, no, or nako-conceptualize yung bata sa loob po ng womb ng nanay. Okay. Ang nangyayari po dyan is that yung placenta and the existence of the umbilical cord ay napapasa po through the chemical messengers, which are neurotransmitters, for example. So, for example, kapag po ang nanay nasa-stress sa kanyang environment at ang nangyayari dito, buntis po siya, no? Maaari po itong mapasa doon sa bata din. So lalabas pong stressed out yung bata? Hindi po siya magmamanifest eventually, pero it stores inside the brain of the individual, dun po sa nervous system niya. So kumbaga, naka-compartmentalize po siya sa loob ng utak ng individual. So, meron ba tong epekto dun sa bata? Yes, ang possible na epekto po nito is... Kasi alam ko talagang nadidistress yung bata sa sinapupunan kapag ang nanay niya ay nasa-stress sa kanyang kapaligiran. Yes. But I know that hindi lalabas na stressed out yung bata. Yes. Pero magkakaroon ng effect. Ang tanong natin dito, will it be mirrored in her ugali? Kung mahilig siya mag-worry, will the bata become also a worrier? Yes. Or kung ang magulang, let's say, is may pagkabasagulero or violent,
will the bata necessarily become a violent person as well? It's not necessary, pero it is possible. And that's basically because yung mga nakastore sa kanya na mga biological basis ni nanay, even yung kay tatay, because of the chromosomes na tinatawag, possible talaga na lumaki siya na ganito din. Pero hindi po natin sinasabi na ganun po agad-agad. So kumbaga, meron pa rin po itong tsansa para mabago. That's because na rin dun sa tinatawag natin na postnatal na secure attachment. Ibig sabihin, kung mas maalaga ang parent because of their good parenting, posible po na mabago po ito. So you're saying may predisposition lang siya Yes. towards violence Opo. or towards halimbawa, kung mayabang si daddy, Possible possible din din na yayabang po siya. kasi may That's true. predisposition na siya. Yes po. Pero maari naman tong mabago ng nurture. 'Di ba? Ng pagpapalaki sa kanya, ng values formation habang siya'y lumalaki. So pwede pa siyang mapawi. Yes. And Okay. nakadepende po yun talaga dun sa scope ng kanyang community. So napakalaking factor. Unang-una, definitely is yung parent po, kung involved ba talaga sila sa pagpapalaki sa kanya. But at the same time, kasama na rin po dito yung mas larger pa na space niya. Like for example, yung friends niya. Correct. Sa school, for example, sa work, lahat po yan ay nasa-shape po ang isang tao because of that environment. And even yung mas larger pa na system. Like for example, the news that they hear. So social media sa ngayon ay maaari na din makapag-shape sa kanilang personality. Okay. In this case of Paulo and Daddy Problemado, kung saan inaakusa si Paulo na parang manloloko rin Yes. dahil sa nangyari dun sa daddy niya, is this, pwede ba natin i-blame yung genetics ni daddy kung bakit maaring maging ganun din siya, maging manloloko when he grows up? Sa kontekstong ito kasi, ang hirap kasi na kinakahon natin sa ganong ideya kasi we are trying to stigmatize yung konseptong ganon. Although sinasabi natin na maaari nga talagang mamana siya, pero hindi natin kinoconclude na ganon talaga siya. So, actually yung story nga ni Paulo parang medyo nakakaawa nga talaga kasi nga nasisisi siya sa mga bagay na hindi naman talaga niya ginagawa. At wala naman talagang kinalaman sa biological makeup nilang Yes. mag-ama. Opo. I think the fact na the daddy kasi chose to do business amongst the co-parents in school, Yes. talagang ang mapapagtuunan lang ng blame is daddy and son. Kasi Yes. sila lang yung kakilala nila. Ayun na nga. 'Di ba? So meron bang katuturan yung kung anong puno siyang bunga? And why is it always negative, no? Yes, that's basically because dun sa tinatawag nating social constructivist theory, wherein we tend yung social, the society would tend to enclose a certain concept. So, kinakahon natin siya. Oo. So, because it's negative, kaya siya mas lalong naaalala ng mga tao. Doon Parang- kasi tayo Oo. kapag negative, talagang tumatatak siya sa atin. Pero we also want to try to look at on the other perspective na pati din naman ang mga positibong bagay ay maaari ding mamana. Manahin, correct. Yes. Oo. Gaanong kalaking factor, ABC, yung pagpapalaki ng magulang sa anak in terms of their children's character development? Kung baga, pwede ba natin to i-percentage? Aha. Anong percent yung nature or yung namana through genes? At anong percent yung nurture, which is the effect of everybody around him? Alam mo, Miss Pia, even the theorist would also say na nagko-contradict din talaga sila eh. Pero on what we believe, no, as a psychologist dito, that would depend doon sa participation din ng community, ng individual na ito, kung gaano din kalakas yung community niya to influence the individual. And at the same time, kung gaano din kawiling yung individual na maniwala sa kanyang larger system. So nakadepende talaga ito. Pero
Marami na din mga nagsasabi ng mga studies talaga that the environment is talagang a huge factor doon sa development ng individual. So in terms of prediction, maaari naman siyang ma-predict, pero ang prediction would still depend doon sa mga factors ng isang individual na ito. Like for example, meron ba siyang mga kaibigan, meron ba siyang mga close sa kanyang katrabahuan, gaano ba siya ka-participative sa kanyang community. I think when it comes to the issue of ang mga magulang, doktor, kailangan yung anak doktor din. I think this is plainly all about maybe pressure, parental pressure. Tama po yan. To follow in my footsteps, di ba? Yes. Wala nang kinalaman to sa sa nature or nurture. At some point, Well, nurture maybe. Nurture Oo. talaga siya. And yun na nga, tama po yung sinabi ninyo na because of the pressure talaga and because it's the interest of the parent. Kaya Yeah. parang kumbaga, gusto niya din ipasa. Yes. Kasi di ba as parent, kumbaga tayo, we wanted to leave a legacy. Correct. And ayun, Gusto mo kumbaga, gusto natin ipagpatuloy. ipagpatuloy yung mga yon. Tama. Ano po ang epekto sa identity ng isang anak kung ang tingin nila para siyang na parang wala na siyang choice kung hindi ganito ang magiging kahinatnan niya because his parents were that way. Ayaw natin na It sounds so mangyari hopeless. yun. Oo. Ayaw Lalo natin na kung pangit yung yung Yes, susundan niya, oo. di ba? Ang katunayan dyan, merong chance to change. Oo. And at the end of the day, yung choice talaga ay napaka-importante dito. So, unang-una talaga dapat, kailangan natin ng self-awareness eh. So, nakakatulong ang pagkakakilala sa sarili para mas maintindihan natin yung sarili natin, para mas maintindihan natin kung ano pa yung mga need natin na i-improve sa ating sarili. Para nang sa ganon, hindi tayo mapupunta sa mga ganong konsepto na papunta na siya sa negatibo to the extent na ma-harm na yung ibang tao. Yun naman yung pinakaayaw nating mangyari talaga. Tama. Ano ba ang pwedeng gawin ng mga magulang para ang mga bata or mga anak nila ay magkaroon ng sarili nilang identity? Napakalaking factor talaga ang communication dito. So, sa loob ng isang pamilya, for example, gaano ba sila nag-uusap-usap sa kanilang mga bahay? Lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba nagsa-cellphone na lang. Correct. Minsan kapag kumakain, ang hirap pang mag-usap-usap. So, yung participation ng parent dito, kung gaano siya ka-involved at kung gaano sila ka-open sa isa't isa, yun talaga ang makakatulong. Sa aking konteksto, every time na meron akong pinoprovidean na aking pasyente na kailangan ng mga ganitong solution, I would tend to say na kailangan nila ng family therapy para mas maintindihan nila yung dynamics nila sa loob ng kanilang pamilya. Para nang sa ganon, makita nila kung ano ba yung mga conflict, makita nila kung ano ba yung mga kailangan na solusyonan. Dapat pakinggan din yung anak. Yes. Kasi minsan, nadidiscredit yung anak because of their youth. Dahil bata pa lang sila. Oo, sasabihin ng mga magulang, you don't know what you're talking about. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung mga ganyan, mga linyahan, Yes. di ba? Mas marami na akong nakain kesa sa'yo Oo, na bigas. marami ka pang bigas. Bigas ba? Kanin. Huwag naman Kanin. bigas. Oo, wag Hindi naman. loto. Yun. Anong pwedeng sabihin ng anak sa kanyang mga magulang so that they can trust him or her even if bata pa sila? Yes. Very challenging yon sa part ng bata kasi baga parang sino ba naman ako para mapakinggan dito. Kaya kailangan talagang i-foster dito is yung communication yung attachment po nila sa isa't isa para yung closeness, yung bond, kailangan nilang maging connected talaga sa isa't isa. Kumustahan sila sa bahay, kumusta ka sa inyong school, sa work mo, yung mga ganong simpleng conversation, nakakatulong yun para mas strengthen yung kanilang bond sa isa't isa. And kapag ganon, ma-foster dito yung respeto ni parent
doon kay child as well. So kung ganitong mangyayari in almost every day, mapapractice natin siya, then definitely maaari na mapakinggan ni parent yung mga hinaing niya nung bata. And what are we to do sa mga tao natin sa paligid who insist on thinking na kapag ang tatay mo ay manloloko, ang mga anak ay manloloko din? Again, ayaw natin na ganun yung mangyari. Yung no? generalization, Yes, diba? yung pag-generalize, hindi naman talaga ganun yon. So, basically, kailangan din maging aware ng mga community natin na ayaw nating tuldukan na ganun-ganun na lang siya. So, kailangan natin na mas, i-appreciate na yung individual Correct. is nagde-develop siya. Pwede siyang magbago, pwede niyang baguhin yung kanyang landas. Pwede niyang makita yung kamalian ng mga magulang niya at Yes. dahil doon, mag 180-degree turn Exactly siya. po. Yung pag-acknowledge ng kamalian, napaka-importante yan para ma-shift doon sa papunta sa mas mabuting gawain talaga. Kaya ABC, ano na lamang ang pwede mong i-abiso or i-advise dito kay Daddy Problemado? Yes. Unang-una, don't do business in the school where your kid goes. 'Di ba? Kasi Yes. naman kapag ganyan, hindi pa naman na-vet yung negosyo. Lahat-lahat sila naloko, pati yung mga kasama ng anak niya sa paaralan naloko din. Kaya Tama. kawawa talaga Unang-una siya. dyan, definitely, ayaw nating i-invalidate din, no? Yung nangyari po kay Daddy. Kay Paolo tsaka kay Aha. Daddy, oo. And ang kagandahan po dito is nakita niya na may kamalian siya. So, ibig sabihin nito, kumbaga mas mabilis na mabago yung kanyang pag-uugali dahil unang-una dyan, mas willing siya to change yung kanyang, yun nga, mas willing siya na mabago. At dahil nga na nakita niya yung kamalian niya dito, nakikita natin na there's a potential na mabago yung gawain niya na yon. So, it would start with acknowledging na ako, as a tatay, nagkamali ako dito. So, kailangan ko siyang baguhin. Medyo mahihirapan nga lang in terms of changing yung perspective ng mga individuals sa kanya at pati na rin doon sa anak. Pero, there's a chance. So, Daddy, kung gusto mong magbago ka, no, maaari pa naman na magbago ka. Ang gagawin mo lang basically is kailangan mo ma-acknowledge na nagkamali ka and you do some baby steps para na din hindi maapektuhan po yung inyong anak. Oo. Paano na yung pambubuli at ng anak niya sa kanilang school, di ba? Kailangan definitely ma-address ito in a systemic way din eh. Merong participation dapat yung mga schools in terms of Bullying. coordinating dito. Kasi even the data would also tell na bullying ang isa sa mga pinakamataas na dahilan kung bakit ang isang individual ay nag-give up, leading to anxiety, depression. So, kailangan talaga siyang mapag-usapan sa loob at kumbaga kailangan kausapin yung mga friends niya, mga classmates niya, yung crowd kumbaga doon sa school para ma-settle ito. And sa loob naman ng kanilang house, syempre, kailangan din nilang mapag-usapan ito. Kailangan ng bata ng proseso, maproseso yung ideya na ito. Dahil nga ayaw natin na tatatak na lang ito at magli-leave siya dun sa tao bilang isang trauma. Yeah, we don't want this to be the reality that he believes he has, Yes. 'di ba? Kaya ABC, maraming salamat. Maraming Please give your salamat. contact details sa ating mga kada who might Yes. need your help. Aha. So, kung kayo po ay nangangailangan ng tulong, kailangan nyo lang pong i-search po na sa Facebook ang Mental Health Mother. So, don't forget po to follow us in Facebook and also in TikTok.
Yun lang po. Thank you very much, ABC. At ito naman po ang mga piece of advice namin para sa iyo, Daddy Problemado. First P, paliwanagan. Kahit hindi kanya paniwalaan sa una, ay kailangan mo pa rin ipaliwanag sa iyong anak ang buong katotohanan. Your son deserves the truth dahil in the end, alam na natin, the truth shall set you free. Second P, persevere. Gaano man kabigat at kahirap ang sitwasyon na pinagdadaanan ninyong mag-ama at ay kailangan nyo magpakatatag at tumuloy lang sa dapat mong gawin dahil sa huli ay sa'yo lang din huhugot ng lakas ang iyong anak. And third P, protect. Bilang magulang ay responsibilidad nating protektahan ang ating mga anak laban sa mga taong kumukutya o nagpapahina ng kanilang kalooban, lalo na kung ang ibinibintang sa kanila ay walang katotohanan. Mga kada, ang kasabihan kung ano ang puno, siya ang bunga ay hindi nag-a-apply sa lahat ng pagkakataon. Bukod po sa itsura na minamana ng anak sa kanilang magulang dahil sa DNA, hindi po lahat ng ugali ng magulang ay makukuha rin ng mga anak. At kung ang landas naman ng kanilang tatahaki ng pag-uusapan, responsibilidad ng magulang na alalayan at gabayan ang kanilang mga anak, pero sa huli ay ang anak pa rin dapat ang mag-decide kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.